Kung susuriin ng Diyos ang iyong karakter ngayon, masasabi ba niyang ikaw ay ang taong may integridad? Mong ibenta ang iyong karakter para sa pansamantalang tagumpay. Good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung susuriin ng Diyos ang iyong karakter ngayon, masasabi ba niyang ikaw ay ang taong may integridad? Ano ang pipiliin mo? Kasikatan sa mundo o katapatan sa Diyos? May integridad ka pa rin ba kahit walang nakakakita? Handa ka bang tumayo para sa tama kahit ikaw na lang ang natitirang nakatayo? Ano ang mas mahalaga sa Diyos? Ang dami ng iyong followers o katapatan ng iyong puso? Kung alam mong walang nakakakita, pipiliin mo pa rin bang gawin ang tama? May dalawang daan sa buhay. Ang daan ng kompromiso at ang daan ng integridad. Alin ang tinatahak mo ngayon? Mamuhay ng may integridad. Ang karakter, ang pinaka. Ayan, parang open book. Yan po yung ating testimony. Kaya kahit na anong ebanghelyo, ganda ng ebanghelyo ang atin pong pinipreach, kung hindi rin po makita sa ating buhay, ay talagang wala pong saysay. Paglabas natin sa mga kaibigan, pakikisama, kaya meron pong dalawang daan na tinatahak natin. Versikulo ng ating pagbubulay ngayong araw ay mula sa Proverbs chapter 10 verse 9. Ang lumalakad ng may integridad ay lumalakad ng matiwasay, ngunit ang lumalakad sa likong daan ay mahayag. You're listening to the Living Word Web Radio, episode 65 na po tayo. At lahat po kung gusto niyong manood ng dire-diretso or kasi minsan ang dami diyan sa Facebook natin kung saan-saan yung yung hindi mo makita basta-basta So meron po tayong YouTube. I-search niyo lamang po diyan Living Word Web Radio. Meron po tayong YouTube. Diyan po yung storage. Dumidiretso po yung ating mga talakayan. Okay, today is Sunday, July 5, 2026, 5:30. Mamuhay ng may integridad. Alam niyo po, yung karakter or pag-uugali ang pinakamalakas mong patutuo. Itong pag-uugali po natin, diyan po nakabase sa lahat. Kahit anong galing mo, kahit ano ang status ng buhay mo, kahit gaano kataas ang posisyon mo, ay nakatingin ang tao sa pag-uugali natin or character. So ano bang pag-uugali meron ka? Siguro naman alam mo na. Okay, masawain ka, wala kang pasensya, mahinitin ang ulo, no? So minsan yan po yung pag-aaralan nga namin doon na napakagandang bagay sa chaplaincy program. Nandyan po si Ma'am, isang mentor po namin, si Ma'am Cecilia Bangay. At natatalakay po namin ang patungkol sa character. Ang main text po natin ay mula sa Proverbs o Kawikaan chapter 10 verse 9. Ang lumalakad ng may integridad ay lumalakad ng tiwasay, ngunit ang naglalakad sa likong daan ay nahahayag. At narito pa yung mga supporting verses or supporting scriptures verses natin. Proverbs 11:3, Matthew 5:16, Romans 12:2, and Philippians 2:15. Magandang umaga mga minamahal na tagapakinig ng Living Word Web Radio. Maligayang pagdating sa ating episode 65. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amor D. Sa panahon natin ngayon, tila mas pinapahalagahan ng marami ang kasikatan kaysa katapatan. Ang mabilis na tagumpay kaysa marangal na pamumuhay.
at ang pansamantalang pakinabang kaysa walang hanggang layunin. Ngunit malinaw ang paalala ng Diyos. Ang lumalakad ng may integridad ay lumalakad ng matiwasay. Maaring hindi laging madali ang pagiging matuwid. Ngunit ito ang landas na nagbibigay ng tunay na kapayapaan, pagpapala at paggalang sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sa mga nagdaang mga oras, nagdaang panahon, nagdaang pagtulog namin, nakatulog kami ng mahimbing. Purihin ang iyong dakilang pangalan muli ay sa aming pagbabalik, pagsama-sama, online, Panginoon, ay itataas namin, dadakilain ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat o Diyos. Samahan niyo po kami sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang integridad ay yaman na hindi nababawi. Alam niyo po yan. Ang integridad ay yaman na hindi nababawi. Alam niyo kung bakit? Ang hirap pong ibalik ang pagtitiwala. Pag nabasag po na parang palayok na lupa. Yung ang tawag doon, yung tapayan. Kapag nabasag po yan, hindi mo na pwedeng may lamat na po yan kahit nalagyan mo pa ng epoxy. So, yun po yung integridad natin. Kapag ito ay nasira, ito ay yaman na hindi mababawi. Maraming tao ang naghahangad ng kayamanan. Maraming tao ang naghahangad ng posisyon. Maraming tao ang naghahangad ng impluwensya. Ngunit may isang kayamanan higit na mahalaga. Ano yun? Yun po yung malinis na konsensya. Kapag ang ating puso ay tapat sa Diyos, may kapayapaan tayong hindi kayang bilhin ng anumang salapi. May isang ama ang nawalan ng malaking negosyo dahil tumanggi siyang magsinungaling sa kanyang kliyente. Marami ang nagsabing, ay sayang naman. Ngunit pagkalipas ng ilang panahon o ilang taon, ang kanyang mga anak ay lumaking tapat, marangal, at may takot sa Diyos. Para sa kanya ay mas mahalaga yung pamana ng mabuting karakter kaysa anumang kayamanan. So kung tinanggap niya yun noon na yung ama na ito at nahuli, nasira yung kanyang ama at yung mga anak, siyempre desperado yun, prostrated ba? Ay, ang tatay ko ganito, ganyan. So marami po at nakikita natin sa politika na tila baga kahit na masira yung kanilang ay parang wala lang sa kanila. Pero ano ang impact sa henerasyon natin at yun ang nakikita. Kaya ito po yung karanasan ng isang ama na nawala ng malaking negosyo dahil tumanggi siyang magsinungaling sa kanyang mga kliyente. At ang sabi ng ibang tao, sayang naman. Pero mas mahalaga ang pamana ng mabuting karakter kaysa kayamanan. Kaya kung kayo may mga anak, huwag niyong masyadong busugin ng material na bagay. Sila din po ang mahihirapan bandang huli. Turuan po natin sila ng mabuting pag-uugali. Ang mga bata ngayon halos wala ng paggalang, wala na po yung po, wala na yung mano. Nagmamano man sila pero parang tradisyon na lang, no? Hindi na sila yung talagang tunay. Pangalawa pong puntos ay huwag mong ibenta ang iyong karakter para sa pansamantalang tagumpay. Huwag mong ibenta ang iyong karakter para sa pansamantalang tagumpay. Marami po yan. Marami pong nangyayari na kaya nilang ibenta yung kanilang pag-uugali para sa mansamantalang tagumpay. Maraming pagkakataong susubukin ang ating katapatan. Maaring ialok sa atin ang madaling paraan. Ngunit tandaan, ang kompromiso ay maaring magbigay ng mabilis
na pakinabang. Yan, yung mga pakinabang mo naka-SOP, naka-sobre, di ba? Ngunit madalas itong nag-iiwan ng pangmatagalang pagsisisi. Eternal damage po yung magiging drawback po niyan. Oo, nagkaroon ka nga ng milyon-milyon pero questionable. Ang katuwiran ay maaring mabagal, ngunit ang bunga nito ay pangmatagalan. Alam niyo po, yan po yung dapat nating iniisip. Meron ka mang mapulot na pera, merong tawag doon yung suhol para gawin itong isang bagay na ito, no? Ay nagbubunga pa ito ng hindi maganda. At ang bunga nito ay tinatawag na regret. Kinakabog ka ng dibdib mo, yung konsensya mo, bakit ko nagawa yun? Okay? Ito ang isa pang ilustrasyon. Ang isang bahay na itinayo sa matibay na pundasyon ay maaring matagalan bago matapos. Ngunit kapag dumating ang bagyo, ito ay nananatiling nakatayo. Ganyan din ang taong may integridad. Meron tayong solid foundation. Ano nga ba yung mga solid foundation natin? Ayon pong magandang pag-uugali. At ang pangatlo po nating puntos ay ang pinakamalakas mong impluwensya ang iyong pamumuhay. Ang pinakamalakas mong impluwensya ay ang iyong pamumuhay. Hindi lahat ay nakikinig sa ating mga pangangaral, ngunit halos lahat ay nagmamasid sa ating buhay. Ayun. Okay, maiba tayo ng konti, no? Nagmamasid sila. Kung lalong-lalo na sa mga baryo, kumbaga nga sa itlog, para sa kanila sisiw na, no? Marami yung mga marites, di ba? Pinag-uusapan. Halos lahat ay nagmamasid sa ating buhay. Yeah, that's true. Sa ating pananalita, sa ating pananamit, sa ating lifestyle. Ang ating karakter ang unang Biblia na nababasa ng maraming tao. Ulitin ko, no? Ang ating karakter, ang unang Biblia na nababasa ng maraming tao. Minsan sasabihin tayo, ay ganun siya, Kristiyano pa naman. Napakasakit, ano? Ayan, katulad nung ibang senador natin, no? Na sa malaking simbahan. But anyway, ayaw ko namang may kanya-kanya pong hindi po tayo nanguhusga or wala po tayong karapatan, kundi ang Diyos lamang ang siyang manghuhusga sa kanila. Kung nakikita nila ang katapatan, kababaang loob, pag-ibig at kabanalan sa atin, mas madali nilang paniwalaan ang mensahe ng Ebanghelyo. Alam niyo po yung parola, no? Ilaw sa parola. Yung ilaw sa parola, hindi yun nagsasalita. Hindi ito sumisigaw. Tahimik lamang itong nagniningning. Actually, ganyan po yung ilaw namin ng araw. Buruong kung tawagin. Sa baryo, O kaya yung maliliit na, Yung buruong, yung malaki yun. Yung ilaw sa parola, yung maliit lang nandun. Yung parola na ito ay hindi nagsasalita. Hindi siya sumisigaw, pero tahimik lamang itong nagniningning. Dahil sa liwanag nito, maraming barko ang ligtas. Alam niyo, ginagamit din yan nung araw sa dagat. Yung parola na merong nabalot ng salamin, nasa loob siya, gano'n. At yan ang ginagamit na guide. Maraming barko ang ligtas na nakarating sa pampang ng dahil doon, no? Yung ilaw. Paano kung puro dilim, di ba? So sa mga naglalayag po, ay nakasalalay doon sa ilaw yung guide. Makikita niyo yung traffic lights, no? Ilaw. Kulay pula, kulay green. Go. Ginagamit po ang ilaw. So yan po yung isang napakagandang halimbawa ng isang ilaw, no?
Tayo po yung ilaw sa gitna ng kadiliman. Ang pang-apat po nating puntos ay ang pagbabago ay nagsisimula sa isang pusong tapat sa Diyos. Madalas nating sabihin kung magbabago lang sana ang mundo. No? Kung mapalitan lang sana ang presidente. Kung ang dami nating kung may pera lang ako, marami akong matutulungan. Kung ang mundo ay ganito sana yung pamumuhay ng mga Pilipino. Kung tapat lang ang ating mga politiko, ang ating namumuno, no? Ang daming salitang kung. Ngunit ang tunay na pagbabago po ay nagsisimula sa isang taong handang sumunod sa Diyos. Nagsisimula sa iyo. Sa ating pagbabago sa ating personal na buhay. Ang tinatawag na revival ay nagsisimula sa isang pusong lubos na sumusuko sa Kanya. Huwag hintaying magbago ang iba. Huwag nating hintaying magbago ang mundo bago gumawa ng tama. Huwag nating hintayin na magpalit ng gobyerno. Huwag nating hintayin na magpalit ang senadors, barangay kapitan. Ang dami po nating sinisisi. Huwag nating hintaying magbago ang iba bago gumawa ng tama. Nagsisimula po sa atin. Alam niyo po ba na kapag nagsindi ka ng isang kandila sa madilim na silid, hindi nito hinihintay na lumiwanag muna ang paligid. Ito mismo ang nagdadala ng liwanag. Ikaw rin ay tinawag upang maging ilaw sa mundong puno ng kadiliman. Ang panglima po ay ang bawat desisyon ay humuhubog sa iyong karakter. Ang karakter ay hindi nabubuo sa isang araw. Ito ay nabubuo sa maliit na desisyon ginagawa nating araw-araw. Sa bawat pagkakataong pinipili nating magsabi ng totoo. Sa bawat pagkakataong tumanggi kang gumawa ng mali. Mas lalo kang hinuhubog ng Diyos. So sa isang sculptor na ito ay unti-unting, alam niyo yung ginagawa ng sculptor ay unti-unting inaalis ang bawat bahaging hindi kailangan hanggang lumitaw ang napakagandang obra. Diba? Pinupukpok niya ng martilyo kasama yung katam, pait, wala palang katam, pait, no? Inuukit niya. Ganyan din po ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Unti-unti niya tayong hinuhubog upang maging kawangis natin ang Panginoong Jesucristo. Are you willing? Ikaw po ba ay willing na hubugin at maging kawangis ng ating Panginoon? Ang panganim po na ating puntos ay sa henerasyong naghahabol ng kasikatan. Yeah, this is our generation. Fame. Ang henerasyong naghahanap ng kalikasan. Maging tapat ka. Ang mundo ay humahanga sa mga sikat. Maraming sikat dyan, no? Well known. Ngunit ang Diyos ay nalulugod sa mga tapat. Hindi mahalaga kung kakaunti lamang ang nakakakita ng iyong kabutihan. Ito po ay nakikita ng Diyos. At ang gantimpala mula sa Kanya ay higit na dakila kaysa anumang papuri ng Diyos. Ang gantimpala po ay mula sa Diyos at siya lang po ang nakakita sa iyo. Malapit na po tayong magtapos. Ito po ang practical na aplikasyon sa ating buhay. Ngayon, itanong natin ang ating sarili. Tapat ba ako kahit walang nakakakita? Okay? Tapat ba ako kahit walang nakakakita? Pinipili ko ba ang tama kahit mahirap?
Ang buhay ko ba ay nagtuturo ng ebanghelyo kahit hindi ako nagsasalita? Hindi po natin kailangan maging katulad ni Billy Graham na magaling na preacher, nagsasalita sa maraming tao. Tayo po ay magiging tulad ng isang kandila sa kadiliman. At tayo po ang magiging isang buhay na Biblia o buhay na banal na kasulatan na nakabukas sa harapan ng mga tao. Mas mahalaga ba sa akin ang papuri ng Diyos o kaysa papuri ng tao? O sabihin nating vice versa, mas mahalaga ba sa akin ang papuri ng tao o papuri ng Diyos? Mga minamahal na kaibigan, ito po ang ating pagtatapos. Conclusion. Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, sa mundong puno ng kompromiso, piliin nating maging tao ng integridad. Sa panahon ng ang marami ay naghahanap, sa panahon natin ngayon, marami pong naghahanap ng mabilis na tagumpay. Yung tinatawag nilang easy money. At kalimitan po yung mga naghahanap ng mga easy money, sila po yung nawawalan. Naghangad ng malaki, naghangad ng mga bagay na ikakaangat ng kanyang buhay, pero sa isang iglap din ay biglang nag-collapse. Dahil ito ay walang pundasyon. Dahil ito ay nagsimula sa isang bagay na hindi pagiging tapat. Ang iyong pinakamalaking pamana ay hindi ang dami ng iyong ari-arian, kundi anong uri ng iyong character or ang iyong pag-uugali. Maaring hindi ka maging pinakasikat sa mundong ito. Ngunit kung mamumuhay kang may integridad, magiging kalugod-lugod ka sa Diyos. Kung mamumuhay tayo na may integridad, tayo ay maging kapuri-puri sa mata ng Diyos. At ito kaibigan, tandaan, ang iyong karakter ay maaring maging dahilan upang ang isang taong muling maniwala na may kabutihan pa rin umiiral sa mundo. No? Ang iyong pag-ugali, ang iyong karakter ay maaaring maging isang dahilan upang sila, yung mga wala ng tiwala, ay naku, maniwala ka dyan. Sabi ko sa iyo, pare-parehas lang yan parang ganon. Pero nang dahil sa iyong ipinakita at pinamalas, nakita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, ay napagtanto niya na hindi pala lahat ng tao. Napagtanto niya na ay may Diyos, ay isang Kristiyanong ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa aming pagtatapos, sa aming pagbubulay-bulay sa umagang ito, at magsisilbing pagkain ng aming spiritual, inspirational motivation sa bagong umaga na aming mararanasan ngayon. Hanggang sa hapon, Lord, hinihiling namin na samahan mo kami. Mga kaibigan ko na sa kabilang screen, Panginoon, ipakita mo ang iyong pagmamahal sa kanila. Maranasan nila ang tunay na pagbabago, maranasan nila ang tunay na presensya, maranasan nila ang tunay na tapat. Maraming salamat, dakilang Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung magiging ilaw sa mundong ito. Tayo po yung kanyang sisidlan. Tayo po yung magiging alulod na mga blessings. Tapos na po yung ating pagbubulay-bulay at maraming salamat po sa inyong pakikinig.